Hi! Welcome and welcome back po sa aking YouTube channel. It's me, Ate Enero, and kumusta po kayo? And samahan niyo po ako. Hi! Time check po tayo. Time check, agad-agad ang intro. 8 o'clock. Hindi ko masyadong makita. May mga messages pero hindi ko nakikinitin. 8 o'clock na po ng gabi. And katatapos po natin maligo. Maglagay tayo ng konting serum sabon. Kasi I feel dry. Matagal na rin kasi akong hindi nagpa-treatment. Hopefully, magpapa-treatment ako ngayong magpapa-makeover. Makeover. Ngayong next month or January. Sa birthday na lang natin, January. Diba? Tapos, maglagay tayo ng moisturizer. Light moisturizer lang ang nilalagay ko sa gabi kasi konting pahinga naman sa skin. Nag-light na rin ang face ko. Tapos, in-stop ko na ng 1 week yung Mayong kasi gusto kong ipahinga. Diba? Katawan nga, gusto natin ipahinga yung pakayang face. Medyo dry ang balat natin kasi alam niyo pag ganitong magwi-winter, medyo napapainit ko na yung aking panligo. Ni-increasean ko na yung heater ko. So, ayun. Mamaya na lang tayo mag-dry ng buhok. Kaya natin mag-dry ng ganyan. Habang hinihintay natin ang mga tao. Parang hindi naman ako tao. Mga alaga kasi nag-dinner sila dun kila Lola. Sabi nila lalaki, kasi may pasok yung tambal ngayon. So, sabi nila 5:30 ang pasok. Pagdating nila ng 6 o'clock, naligo na sila at pumayag na papunta doon. Pero hindi sila sinundo ni sir ko. Bahala na silang magbiyahe, sabi ko sa bunso. Huwag kang lalayo sa mga kapatid mo kasi malayo yun. Nandito kami sa Central. Ang lugar nila Lola sa malapit sa immigration na sa Chongpan ko. Malayo yun. Mag-i-interchange sila sa North Point. Tapos, North Point to Chongpan. So, tapos, pagkatapos ng pag-alis nila, tumatawag si sir ko, hindi ko nasagot. Tapos, tumawag ulit. Magre-return call sana ako, pero hinayaan ko na baka tatawag ulit yun. Tumawag siya, sabi niya, Cheche, nakalis na sila? Sabi ko, yes, nakalis na sila. Tapos sabi niya gano'n pwede ba? Mag-OT ka bukas? Ang pagkasabi niya lay mo fong katamtaa. Anong sasabihin ko? Umta. Yung sasabihin na umta hindi. Sabi ko okay. Wala nga naman na sasabihin ko, no. Makasabihin niya, napaka-importante naman tong katulong ko, babayaran ko naman. Sa bagay, wala naman masyadong ginagawa sa bahay, parang normal days lang. So, sabi ko, okay. Kasi nga, wala pa si Madam Bertod. Nasa Japan nga. Ang kakapal nga ng mga na prepare niyang mga pang-winter kasi winter nga doon, nag-i-snow. Tapos, sabi ko, sige. Lunes pa yung darating. Tapos kahapon, minessage ko si Madam Bertod. Sabi ko, kunin ko yung sweldo ko. Nagsagot siya naman. Sabi niya, okay. Pero hanggang ngayon, wala pa yung okay niya. No, sa bagay, no problem lang. Kahit weekdays, magbigay, okay lang. Weekdays na ako
dala, tsaka bayad-bayad utang. So, sorry mga ante, mga katropa ko ng alternate Sundays, kasi yung iba alternate. Next other week na tayo magkikita. May next week pa, tapos yung ibang ante, other week naman. So, OT is must. Hindi naman must. Kaya na. Minsan-minsan lang sila nagre-request ng OT. So, sige, sabi ko, pag mag-request yan ng OT, sige lang ako kasi bihira nga. So, ayaw ko naman na may masasabi silang hinihindihan. One time, hinindihan ko ang pa-OT nila yung time na last year, yung birthday ko. Sabi nila lagi kasi mag-Chinese New Year noon. Jeje, pwede ka bang mag-OT sa Sunday? Bukas, sabi niya. Sabado niya kasi sinabi. Ha? Sabi ko, hindi po pwede kasi birthday ko bukas, nakahanda na lahat ang mga handaan ko. Ha? Doon nila nalaman ang birthday ko. Sabi nila, birthday mo pala? Ng January? Oo, sabi naman itong talaga kong bunso na chismosa. Oh, mami, daddy, pagka-birthday kami ni ate. 12 sa akin, 22 siya. Kaya yun. Mula noon, first time ko maka-receive ng red packet sa kanila kasi. Wow! Nung dalawa pa kami ng kasama ko ni Indo, hindi yan nagbibigay. Kasi si Indo, hindi naman niya nagse-celebrate ng birthday kasi nga Islamic siya. So, hindi siya aware sa mga ganyan. Ako lang talaga kasi Kristiyano. Tapos sila nag-Kristiyano na rin sila. Sila laki lang ang may traditional Chinese pa. Pero si babae, Kristiyano sila kasama mga bata. So, yun. First time ko naka-receive ng red packet, 500 ang nakalagay. Wow! Sabi ko, hindi ko na-expect yun. Tapos, sige lang, okay lang. Tapos yung mga Chinese New Year na, nagbibigay sila ng, dati, nagbibigay sila ng, kuripot sila noon kasi dalawa pa kami. Dalawang packet, isa kay lalaki, isa kay babae. Tig 100 lang ang laman. So, kabuuan, pagka kami ni Indo, 200 sa akin, 200 sa kanya. So, ganun yun. Pero nung mag-isa na ako, medyo naging crispy. Wow! Nagbibigay na sila ng buong 500. Wow! Tapos natutuwa pa silang magbigay. So, for you, Jeje. Ako naman, thank you. Dapat dalawang kamay mo ang magre-receive na lang. Tapos yun. Maraming nabago nung mag-isa na ako. Yung dati, medyo stricto sila sa minsan nag-check din sila, mga gawain, tapos yung mga market money, mga pinalengke mo, mga resibo, kinikwenta dati, yung dalawa pa kami. Kasi madaling maubos ang market money namin noon, nung dalawa pa kami. Mga siguro, yung 1,000 mga 3 days lang siguro or ganun yun. Basta 2,000 ang nagagastos namin noon sa 1 week. Yung dalawa pa kami. Kasi yung kasama ko hindi yan nag-uulam ng karne baboy. Ako kahit anong ipaulam, okay. Walang problema. Siya, fish lang, chicken, beef, gano'n. Dito sa bahay, ayaw nila ng beef. Tapos ayaw naman palagi ng chicken. Fish okay lang, alternate days. Kaya minsan, yung nakakain nila amo, nakakain ko siya, hindi. Parang naawa ka rin. Kaya minsan nagluluto na lang siya ng mga gulay-gulay. Although hindi kami food allowance. Pero bumibili talaga kami ng mga niluluto namin sa tanghali na pagkain namin hanggang gabi. Pero ako, pwede akong kumain sa mga dishes na hinahanda namin na pagkain nila ako. Walang problema sa akin. Siya kasi sineseparate niya. Tapos, yun ang kagandahan naman na
Pagka kung isa kang Kristiyano na nandito kila mo, makakain mo yung gusto mo. Pero yung ibang lahi, iba rin ang religion, medyo delikado. Yung pagka nag-chopstick sila mo ng mga pagkain na ibibigayan sa kanya, hindi niya kakainin kasi tinitingnan niya kung paano sila mag-chopstick o pinag-chopstick ba yun ng may baboy, tapos mag-chopstick ng fish at saka ibang dishes, tapos ilalagay dun sa pinggan niya, hindi. Kaya ang ginagawa namin, sabi ko sa kanya, wag mong hayaan na sila ang nagbibigay. Dapat pagkaluto na, mag-separate ka na or i-separate na natin para sa atin. Para alam mong malinis yan nasa pinggan mo kasi magkaiba nga tayo. Kaya yun, natuto na rin kami, tsaka okay lang naman kailangan na mag-separate ka muna ng para sa'yo bago ka mag-serve kasi alam mo, makontrol mo kung ilan ang gusto mo, kung marami ba o kung konti lang, ganun. Walang problema sa kanila. Tsaka thankful kami kasi hindi madamot sa pagkain ito. Prutas, naman, open. Lahat ng pagkain open. Ang hindi lang open sa kanya, sarili mo yung breakfast mo, yung mga kape mo, gatas mo, kung may gusto mo ng gatas, o kung anong gusto mong bread ng breakfast mo. Ikaw bahala. Pero sa amin, walang problema. Kasi hindi kami naka-minimum sa sahod. Above minimum. Alam niyo na kung above minimum, medyo mas mataas ito. So, carry naman. Kung anong gusto mong pagkain, mga biskwit, mga tinapay, no problema. Kasi nga, ikaw naman ang bibili. Ganun, kahit special pa yan, o hindi, simple lang. Walang problema. So, yan pang mga kwentong walang kwenta. Charot. Hindi. Yan po ang kwento ko sa araw na ito. Salamat po. God bless po sa inyo. Happy weekend and mabuhay. This is Ate Nero and salamat po.